to realize that Thanksgiving is a special time. Manindog tang tanan palihog mga higala, and then ato sang i-recite ang atong pledge to the Bible. Do you have your Bible? Amen? Raise your Bible. Raise your Bible. Praise the Lord. Amen? Atong i-recite together. This is my Bible together. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. Atong ablihan ang atong mga Bible in the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9. Mao niya ang atong text for today sa atong Thanksgiving Sunday. Deuteronomy chapter 7 and then verse number 9. Sige, abli. Atong basahon og dungan mga higala usa lang ka verse. And I believe na atay mga spiritual blessings nga makuha this morning. Deuteronomy 7 verse 9 together. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generations. Lord, salamat kaayo sa imong mga pulong nining kabuntagon nga mong gibasa. Talaygon ka Dios nining kabuntagon, Lord, sa dakong pribilehiyong imong gihatag kanamo. Salamat sa kinabuhi, Lord, nga imong gidugang. Salamat sa kusog, salamat sa imong kaluoy. Salamat sa grasya gihapon, Lord, among gi-enjoy ang kinabuhing Kristohanon. Amahan nga langit no, nagapaubos kami sa among kaugalingon. Pasayloa kami, Lord, sa among mga kalapasan o mga kakulangan o mga butang among gayong nahimo nga wa ka malipay. Lord, please forgive us. Limpihoy kami, pinaagi lamang sa among hamiling dugo. Salamat kay Ginoo sa presensya gayud sa matag usa. Mga kaigsuunan nga niya karon among giampo kay ikaw, Lord, mag-andam sa among mga kasing-kasing. Himoa nga ang mensahe mahimong blessing sa matag kasing-kasing dining kabuntagon amahan. Lord God, dalaygon ka, gamita sa Lord imong kubus nga alagad. Wala kay mahimo, Lord, kung sa ako lamang kaugalingon. Naot nga ang gahom sa balang espiritu, maugayod ang mga kontrolar, mag-motibar gayod sa matag kasing-kasing karong kabuntagon. Wa may laing ngalan, Lord, nga gibayaw. Wa may laing ngalan, Lord, nga gidaig. Wa may laing ngalan, Lord, nga giisa. Only the name of the Lord Jesus Christ. Lord, we thank you for your blessings. Among gikomit kanimong tanan in Jesus' name. Amen. Daghang salamat, lingkod, palihog, mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa iyang faithfulness. Amen? Ang atong tema sa atong Thanksgiving this year is embracing God's faithfulness. Embracing. Buti po sa buti, gid mamuhi. Amen? Sa pagkamaayo sa Dios, sa pagka matinod-anon sa atong buhi nga Dios, mga kaigsunan. Bisan pa man makaingon kang murag na ay mga panghitabo sa imong kinabuhi nga dili nindot, pero still baya mga kaigsunan ang Ginoo nagpadaya gihapon, nagpakita gihapon kanato sa iyahang pagkamaayo, sa iyahang pagkamatinod-anon. If you look at our verse, mga higala, ang pulong sa Ginoo ang nagaingon, know therefore that the Lord thy God. Ang ato bang Ginoo maugid ba ang atong Dios? Amen? He is God. And then the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him. Do you love the Lord? Amen? So ang promisa diri sa Biblia, mga kaibigan, which keepeth covenant and mercy with them that love Him. It means, kung dili nimo love ang Ginoo, dili nimo ma-enjoy ang lihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. You know why? Because you don't love God. Muna importante kaayo ang paghigugman nato in return sa faithfulness sa Ginoo. Ato siyang higugmaon. Ato siyang himayaon. Ato siyang daygon. Ato siyang
pasalamatan. Ingon sa Bible, pag look at the last phrase, mga kaigsunan, and keep His commandments to 1,000 generations. Ikapila nata nga generations karon sa atong panahon. Bisan naman kining maong verse gisulti kini didto sa mga Israelitas. Pero ang giingon diri sa Bible, and keep His commandments to 1,000 generations. Apil ta ani nga generations. Amen? Oh. So atong i-acknowledge mga kaigsuonan, first of all, ang atong Ginoo nga maayo, ang atong Ginoo nga matinud-anon. Tingali ang usa ka tawo nga naay mga complaints sa Ginoo, naay mga regrets mga kaigsuonan. Usa na si ilhanan nga kulang gigag pagsalig sa Ginoo. O kulang tagpagsalig sa Ginoo. Di ba? Naay mga panahon nga mo question tas kinabuhi. Di ba? Naay mga panahon nga murag ato pangutan-on ang Ginoo, Lord, nganong inaani man ang mga situation. O nga na ba? Di nagpasabot mga kaigsunan nga kung naay mga hard times sa itong ginabuhi, naay mga adversities in life, di na nagpasabot nga gibiyaan ka sa Ginoo o gipasagdan ka sa Ginoo. Nakita sa Dios imong kinabuhi. Nakita sa Ginoo ang imong kasing-kasing, ginatestingan lang taniya. Kanang mga butanga, dili na nagpasabot nga mura ka gisilutan kundi gilig-on ta sa Ginoo. Importante diha bitaw ang pag-acknowledge sa gyud. Diha ni kung maingon ka sa Ginoo, I'm serving the faithful God. Ingon sa Bible diri, He is God, the faithful God. Ang makaingon ana kung ikaw naka-acknowledge sa sinugdan sa tanan sa gibuhat sa Ginoo. Hangtod sa dihang pag-sustain ka sa Ginoo. Ato ginang i-acknowledge mga kaigsunan. Kaya diha ka makamaong mo pasalamat sa Ginoo. Okay? So, embracing God's faithfulness. Daghang kitang mga plano sa atong kinabuhi baya, di ba no? Tingali ang imong plano dugay-dugay na nimo nga plano nga hangtod karon wa pagid mahitabo, wa pa matuman. Normal na siya mga kaigsunan. Kay ang abnormal diya kung ang tao ay plano sa kinabuhi. Kung ang Dios na ay plano alang sa mga katawan, ano sa mga plano sa Ginoo? The plan of God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Right? Amen? Mo nang plano sa Ginoo sa mga tao nga makaabot ang mga tao sa paghinulsol, maluwas ang mga tao. Pero ang tao doon na may choice. Pero ang plano sa Ginoo sa tanang katawhan nga makabaton gyud kaluwasan. Now, sa atong kinabuhi, natay mga plano sa atong kinabuhi. Di gina mapugnan mga natay mga plano. Pero atong hinumduman mga kaigsunan nga wa ta makahibalo, wa puta mo sayod kung siya madangatan nato sa unahan man gud. Ang Ginoo ray na sayod mga kaigsunan, mo na nga karon pa lang adaan, no? Karon pa lang adaan magpugas gyud ta og faithfulness sa Ginoo. Kay wala tagisaaran sa Ginoo nga naa pa ta ugma. In fact, warningan ta sa Ginoo nga di ta magpasigarbo sa ugma. Amen? Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not. Wa man ta kay balo sa ugma agud. We have the plan. Nindot kay to mga plano, pero sa pagkatinud-anay lang, wa kita makahibalo og sa manangatan nato ugma. Tungod niya na, karon ang importante. Amen? Hello? Ato gi-acknowledge mga kaigsoon nga ang karon mao ay importante. Because there is no promise of tomorrow sa kinabuhi nato. We need to be grateful to the Lord. We need to be thankful to the Lord. Mao na ang natay Thanksgiving Sunday, one of our special day, Sunday mga kaigsunan sa atong church. So, unsa gipasabot aning embracing God's faithfulness. Sige pasabot ani. Biblically mga kaigsunan, the word embracing, it is an expression or affection or show of great love. Mo na siyang embracing. Kana bitang mugakos kita. Mo nang ginakanta sa mga evangelical, hilig maginislag kumpos ng mga kanta. Ilang mga kanta, di man sila mangantang mga hymnals. Ang ilang puro na kinumpos. Nay kanta sa Bisaya nga gaksa ako Ginoo. Kasi kabawa na kanta ha. Gaksa ako Ginoo tiya una no. Mga kaigsunan, ang pag-embrace nato sa Ginoo, it is an expression or affections
nga magpadayag nato ang Ginoo. Mapadayag nato nga ang dako nga gugma sa Ginoo. You remember the message of the songs of choir? Dakila ka, O Diyos. Dakila, it means great. Amen? Nagatuo ta sa dako nga Dios. Nagatuo ta sa gamhanan nga Dios. Mabito na doon sa Hebrew word nga gitawag og El Shaddai. El Shaddai, it means God Almighty. God is great. Amen? Ug mao na ang atong gialagaran mga kaigsuonan, mao na ang atong gisimba ang dako nga Dios mga kaigsuonan. Tapat siya ng tunay, di ba? Tapat. Ang tao usahay mubudhi pa nimo, ang tao usahay mopakyas, ang tao usahay masakit ka, pero ang Ginoo tapat siya. He will never fail. He will never fail mga kaigsuonan. That's why we should be thankful to the Lord mga kaigsuonan. So, nakaibaluta nga ang Ginoo faithful, that's why we need to embrace God's faithfulness, pero atong tan-awon ang atong obligasyon, ang atong trabaho para sa Ginoo. Amen. Unsa may atong trabaho, pastor, para sa Ginoo, nga kinahanglan pud kita mag-faithful pud. Di ba? Mag-faithful pud ta sa Ginoo. The faithfulness of God means God is unchanging in His nature. Walay question diha. Walay question diha. Pero kita sad mga kaigsunan, faithfulness, we should be faithful to God. Unsa man ning faithfulness nga gipasabot diri? Faithfulness to God, it means trusting Him and loving Him through all circumstances. Mao ning faithfulness nato sa Ginoo. Nga ato bitawng ipadayag ang atong tibuok nga pagsalig. Dili one half nga pagsalig sa Ginoo. Tibuok ba? And loving Him, bisan naman sa mga circumstances atong kinabuhi. Still, nagsalig ka, still, nakigugma ka sa Ginoo. Mao to si Job. Grabe gid siya ka matinud-anon diha sa Ginoo, mga kaigsuonan. Okay? So, I will give you 3 things this morning why we need to embrace God. Why we need to embrace God. Number 1, because of His greatness. Tungod sa iyang pagkahalangdon, sa iyang pagkadako. Because of His greatness. Do you believe that God is great? Great in His Word. Amen? Sa iyang pulong tanaw ni mong Biblia, bitaw, tanawa sa Psalms 145, verse number 3. Makita nato diha mga kaigsunan nga di nato matugkad ang pagkadako sa Ginoo, ang pagkahalangdon sa Ginoo. Dunay mga tawo ang mga pilisupo kaayo na mo question bitaw sila, sa wa pa gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang yuta, asa man nagpuyo ang Ginoo? Problemahon man gud nato. Anong problemahon man nato nga iha man si Ginoo? Binuhat rata sa Ginoo nya pangumangutana tag asa nagpuyo ang Ginoo? Di ba? Alam mga pilisupo kayo ba? Sige. Ingon sa Bible sa Psalms 145 verse number 3. Great is the Lord and greatly to be praised. And His greatness is unsearchable. Di matugkad kinsa man ta nga motugkad. Kaya ang atong kaalam, kabuangan man tubangan sa Ginoo. Di ba? Limited lang ta mga kaigsunan. So, timan na nato ang Ginoo, labing gamhanan sa nga tanan, labing dako sa nga tanan. And His greatness is unsearchable. Muna ang ayan, gid siyang daygon. Sa dihang mudaig ta sa Ginoo, mudaig ta sa Ginoo nga dili da ginuton nga pagdaig. Ingon sa Bible, and greatly to be praised. Di man ta makahatag pagdaig sa Ginoo kung di ta magpasalamat niya. Amen? Another verse is in Psalms 147, verse number 5. What does the Bible say? Ingon sa pulong sa Ginoo, great is our Lord, and of great power. His understanding is infinite. Okay? So diha na ito ma-acknowledge mga kaigsoon. Nganong mo embrace man ta sa Ginoo tungod sa pagkahalangdon sa Ginoo, tungod sa pagkadako sa Ginoo. Asa nga bahin nga nanging dako ang Ginoo? First, His great love. Dunay John 3:16. His great love. Not only His great love, but also His great compassion. Kung dili pa ang Ginoo, wala pa ang Ginoo na balaka na ito, paimpirno tang tanan.
muna nga sa pagkanindot sa gihimo sa Ginoo pagpadayag sa iyang gugma mga kaigsoon mo tong bugti ato mao ang iyang pag-antos dito sa krus sa Kalbaryo. Nga naman ang tinuod nga paghigugma, ang tinuod nga gugma mo sacrifice gyud na. Amen? Ha? Ang tinuod nga gugma kamaong mo sakripisyo. Mao na kitang mga Kristohanon kung nahigugma ta sa Ginoo, kamao kitang mo sacrifice. Hello. Unsa nga klase nga sacrifice, pastor? Ha? Kay magisgot tag sacrifice, di ba na sayon jud? It takes time, it takes effort. Grabe ning choiro, alas 6 pa nagtinga ningog na diri. Naningog na. Asa mo mga anghel nga nanganta nga nagkuan ba kanang vocalization to. Murag mga anghel langit na ba ni? Pero na ako sa CR ba? Langit na ni. Pero di magini langit kay naa mo ko CR. Nag-vocalization sila piti kanindot. Grabe nga sacrifice. Uban ani nila wa pa ni pamahaw ba? Ha? Oh, grabe nga sacrifice. Uban ni guru wa pa iligo. Oh. Kung alas 6 sila dire, buti pa sabot, alas 5 pa lang nanikay-sikay na ni sila. Nagkisaw-kisaw na ni sila. Oh. Sacrifice man na. Naon kung wala tay gugma nga willing tang mo sakripisyo, maglisod man ta. Lisod na mahitabo. Mabito na ang Kristohanon, daghan kitag ang daghan kaayog mga sakripisyo gyud. O di ba? Ang prinsipyo sa Biblia mga kaigsunan, gitudluan ta sa Biblia, magmainam puon ta kanunay. Ya perti maginapakyasa sa atua ba? Di man ta katuman anak kay usay makaampor tag makahinumdum. Di ba? Murag magilti tang tanan anak mga kaigsunan. Pero gitudluan ta nga magmainam puon. Kaya nga naman mauna ang kabubuton sa Ginoo ngadto sa atong kinabuhi isip sa kakristohanon. Kaya nga naman nagsimba ta sa gitawag nga the great God, the faithful God, the real God. So why we need to embrace God? Because of His greatness, His great love, His great compassion, and also His great mercy. Tungod sa kaluoy sa Ginoo. Gikaluyan pag kita sa Ginoo. Grabing kaluoy sa Ginoo. Muna nga, di kita malimot kang Ginoo. Kanunay siya nagpadayag sa iyang kaluoy sa to. Lahing adlaw dito misa. Atong Monday, nagbiyahe kami, padung sa Zamboanga. Okay ra to, nag-airplane mi padung sa Dipolog. Okay ra kay, pero from Dipolog to Naga, nagsakay mi sa bus, kay wa man mi masugat. Almost 6 hours, ang series, mudagan na mag-40-50. Ang speed ba, kay kung mulapaw sila, gahulat na dito, suspenso na yun. Tiyan mo na, pero hinayag yun. Akong kauban sa Pastor Eddie, dyan, layo pa dyan. Kaya ako, sige na mag-ugadto dito. First time niya, layo pa dyan. Yung duol na. Layo pa dyan, duol na lang. Pagklaro niya dyan, ganihan ako nakadungog ka ng duol ba? Iperti pa man layo, tiya mo na. Pirting layo Niya, abot pa sa big Pagadian. Niya, ang from Naga to Pagadian, more than 200 kilometers. Mau matingali? Nya. Adto na sa big Zamboanga City, sakay-sakay ra gid mi dito Ya mga amigo invite kami sa among amigo girifanan man sa mi sa among pamasahe nya. Blessing kay na, amen. Girifanan mi sa among pamasahe. Supposed to be upat may mga adto. Ako, si Pastor Eddie, Pastor Danny, Pastor Jaime, mga amigo na ba? Ana may ticket. Pagka Domingo pa lang sa gabi nga padung na diri si Pastor Jaime from Bugo. Ang nahitabo, pag-abot diya sa may liluan, nagsakit ang iyang tiyan. Nagsakit ang tiyan nga nagsuka gid ba? Kaingon ko, kuyaw, di na kayo makarelate ko ba? Na-admit sa Danao Hospital. Sa nang pagkuyog ana. Admitted to. Wa pag yun ma-ultrasound. Naugmaan, nabalhin man itong ngalito sila. Wa gid kakuyog. Tadaon, tawag nag-chat si Pastor Danny, Pastor, di ko kakuyog kay ang akong wife, taas kay dugo, high blood ba?
Niya akong anak, kihilantan po. Niya, saan man eh. Ako na yung ginisisyon, ko palabihan na yun, kay pamilya na ni mo. Ay nalagkuyo kung inanalan ng kahimtang. So, duha ra gyud mi nagalusot. Nana ba? So, makaigsunan, adto mi dito sa mga lugar nga magyadtuan, makita ni mabitaw ang creation sa Ginoo bitaw. Nag-abot mi og anahaw resort katong Lakewood bitaw. Kisa na kadto diha pagadian. Wapa. Pero tininduta mga kaigsunan. Ang tagiya sa resort, ang wife ni Pastor Burley. Oh, so dito mi gi-renovate nila, nang-invite sila maybe summer. Maghimo sila og camp dito. O tininduta. Ato ta. Oh, karon pala na lukat na mog ticket. Barato tag 1,900 na. Anyway, mga kaigsunan, kana bitong mga maayong mga butang nga makita nimo bisan naman gihatag sa Ginoo ngadto sa imong kinabuhi ato ginang i-acknowledge, and then we are responsible to give thanks to the Lord, di ba? Bisag gagmayng butang nagipial sa Ginoo, pasalamatan nato ang Ginoo pinagi sa pasalamatan nato siya even in small things. Kay ingon sa Bible, paano kanya pialan og mga dagkong butang kung di ka kamaong mapasalamat sa gagmayng butang? Amen. So, atong i-acknowledge ang ihang kaluoy. Oh. Importante kay na nga Ginoo puno sa kaluoy nga iyang gipabati nga rika nato. Why we should embrace God? Because of His greatness. Number 2, because of His goodness. Kana diyan napita. Goodness. Kanang kaayo ba? Tungod sa iyang kaayo. Tanaw ni mong Bible sa Psalms 100 verse 5. Tanawa imong Biblia palihog. Psalms 100 verse 5. Ingon sa Bible, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. God is good. Maayo ang Ginoo. His mercy is everlasting. Why katapusan, mga kaigsunan? Another verse is in verse 9. Okay? Psalms 145 verse 9. Ingon sa Bible, mga kaigsunan, the Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Unsa man ang mga wondrous works sa Ginoo? Kung atong hinumduman ang mga gihimo sa Ginoo nga nindot kaayo katong iyang pagpalansang sa krus. Mga wondrous works na sa Ginoo, mga kaigsunan. Not only the creation but katugyod kay mauto ang pamaagi nga ang tao makabaton og kalawasan, mga kaigsunan. Gibayran ta, gilukat ta, niya pinaagi sa iyang hamiling dugo, mga kaigsunan. Mao na usana sa mga matawag nato nga goodness sa Ginoo nga rika nato, nga pabor nato. Amen? Pabor nato ang gibuhat sa Ginoo, mga kaigsunan. Because of His goodness, we should embrace God faithfully, sincerely, and joyfully, mga kaigsunan. Kaya ang Kristohanon, kinahanglan magita nga magmalipayon po sa ato kinabuhing Kristohanon. Daghang kitag mga rason, mga kaigsunan, why we should be joyful. Amen? Ingon ni Paul, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, ang usa ka Kristohanon nga sige rag guol, sige rag problema, wa man ipagsalig sa Ginoo. Kaya tinuod nga Kristohanon nga naay mga problema, itugyan man na sa Ginoo gud. Oh, ingon sa Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Come and I will give you rest. Buti pa sabot, ayaw pasana, ayaw suluha. O sige pa sabot na, iapil ang Ginoo. Isalig sa Ginoo ang tanan. Kaya kung magsigilan tag huna-huna sa mga negative nga panghitabo sa itong kinabuhi, uy, matiguang tag sayo, anak. Amen ba? Magsigilan tag guol. Oh, yeah, great man kaha ang atong Ginoo. Dakila man kaha ang atong Ginoo. Oh, ingon sa Biblia, tagaan pa kitag assurance sa Ginoo. Luke 1:37. Ano sa ingon sa Biblia? For with God nothing shall be impossible. Saan ba na? Di ba? Kaysa Dios wala gayoy imposible. Ya opposite man ang Ginoo og tao. Kita unsa man ta? Puro imposible oy. Pero sa Ginoo posible ang tanan.
For with God, nothing shall be impossible. Pero unsa may puhunan na to diha? Faith. Faithfulness na to sa Ginoo. Loyalty na to sa Ginoo. Mo na importante nga makita sa Ginoo ngari kanato mga kaigsunan. Kay ingon sa Bible, walay mga maayong butang nga ihikaw sa Ginoo, kanila nga nagalakaw sa pagkamatarong. Kanang paglakaw sa pagkamatarong, ato ng Christian living. Nga magalakaw ka, nga matarong at ubangan sa Ginoo mga kaigsunan. Kay ang Ginoo good man. So we need to embrace God faithfully because of His goodness. God is good sa iyang mga gipangbuhat, maayo ang Ginoo. Not only that, but also even in His Word, God is good. Not only in His work, but also in His words. Not only that, but also in His way. God is good. Mga pamaagi sa Ginoo. His plan. Dili masipyat ang Ginoo because God is perfect. Di ba? Kita di man ta perfect na ay mga sipyata, na ay mga pagmaymahay na yun ta. Pero sagdi lang kay di man ta perfect, mukupot lang gud ta sa Ginoo. Amen? Mugakos lang gud ta sa Ginoo, mo embrace lang gud ta sa iyang saan, di ba? Kay mao man gid na di man ta perfect, pero salamat sa Ginoo, we are serving the perfect God. Okay? Ikatulo nga butang mga kaigsoon, why we should embrace God. Number 2, una, because of His greatness, because of His goodness. Number 3, mga kaigsunan, because of man's limitations. Kita, limited raman ta kaayo. Naman tayo mga limitations kinabuhi, mga kaigsunan, tungkol kay tao rata. God made humans in His image, but not exactly like Him. Di ba? Bisan naman ang Ginoo, gibuhat niya ang tao, sumala sa iyang panagway. Pero di ta makasunod sa Ginoo. Di ta sama sa Ginoo. Ato lang porma, amen? Ang Ginoo na mata, kaya naman tayo mata. Ang Ginoo doon ay ilong, tanan, na. Pastor, kanang mga nagsobra ang tudlo. Kuha na siya tawagan na, more blessing. Di ba naman ganyan, ako'y classmate sa una, unom kabuk na ni sikil pag ito. Pagkapin man to. Di ba? Pero perfect gid ang Ginoo. Pag design pa lang sa Ginoo sa tao, pag himo niya sa tao, makiingon gid nga perfect. Wala masipyat ang Ginoo sa pagbuhat nato. Kaya kung nasipyat pa ang Ginoo sa pagbuhat nato, ang imong mata diri usa, nya ang usa to sa likod, unsaon na lang na. Try to imagine. Di ba? Nga ang imong lunggan diri sa agtang makita. Ang imong ilong instead nga diri rapit ang ilong. Imagine ko no. Na yung mga tao nga katuda ko nung pagbumba sa US Nagasaki sa Japan bitaw. Ang epekto sa maong bomba daw, atomic bomb, ay mga nga naigo. Wala sila maigo physically pero walay wounds nila pero ang katubitang mga chemicals na yung mga tao dito nga na-deform ang naong, mura silang mga zombie. Diba? Bisa sa movie, makita na tutong sa salidaha to nga deform ang naong sa tao ba. Unsa ka kung inato ang atong dagway. Wa nagkadima o basigak ig mata, ana ba? Lisngag kig ilong. Pasalamat ang nindot ang purmas ng dagway, amen. Kana kung nakay acceptance sa imong dagway. Ang tao nga way acceptance sa iyang dagway mo nang sige reklamo. Ang sige kumparar. Anong inaani man akong ilong eh? Hindi, pareho lang niya akong ilong. Anong inaani man akong mata? Anong inaani man akong height? Igsuon, mamatay na lang ta. Di kita mausap imong height. Kaya mauro maginihatag sa Ginoo. Di ba? Ha? Mo ni Brad si enjoy na to ang height na to. Kayo gubat di kita maigo kay
Mubo na matandaan. Samot pag hapa. Kana mga tagas, mag-firing squad, una mo nang maigo. Walang pabor sa mga mugbog height ba? Pero sagdi lang ng mubutag height, gwapo man pud. Oh, tanawa, bro. Kana. Enjoy na itong ginabuhi. Kung gipiyal sa Ginoo, amen? Be thankful to the Lord. Di na ta magreklamo. Kana. Makamaotang mo pasalamat sa Ginoo kung di ta magsige complain. Ang tao nga sige complain, sige na bagulbul. Bagulbulan na siya. Isod kayong tao ang attitude niya bagulbulan. Sa sulod sa panimalay, bagulbulan. Day, hugasin ang plato. Ma! Kamoy na nga una na. Gihugasan ako. Ako arang plato. Kanang taong bagulbulan ba, idil? Isipan po na. Isipan ba? Nga di siya mo lihok nga mapil ang uban. Kay isipan man siya. Magkaos og tubig, iya lagi pong tubig ang kwaon para niya. Magugas plato, iya po plato yang hugasan. Maglungag, usara po ka. Baso yung lungagon nga, napo ka buk members pamilya. Patri sura mga sakop ta ginana sa atong pamilya, no? Oh. Kanang nakita ko ba kanang tao nga bagulbulan, isipan, unsa pa gyud tapulan. Tapulan gyud siya. Di ba? Pero wa agyoy panalangin ning taong tapulan oy. Wa agyoy nindot ka kaugmao ning tapulan. Tapulan mo eskwela. When I grow up, I want to be a doctor. Uy, nya, sigig pamayabas, elementary. Magsilbi na, uy. I want to be a lawyer. Nya, sigig panunod, tapad ni mo, sigig pangudi ko. Nindot ka na makatapat kag bright ba? Nya. Masunod di mo siya, di ka masiro. Diba, Brad Bern, no? Isultihan mo kung Brad Bern na. Oh. Pero why, isod ang utok. Tapulan. Ang ato rin magkugit, ha? Sa unang panahon gani, kanang may people paminaw, hey people, mga babae, dahil mangulitaw ka rin nyo, susiha rin nyo, tapulan man na o dili. Iba sig malimpyo ra ng kamot kung maghugas kay mukao na. So, anong panahon ba ya? 7 years mo trabaho ang manguyab. Ito sa kwan. Sa panimalay. Sa balay sa babae. 7 ka tuig nga mo trabaho. Magbugha og kahoy. Magkaos og tubig. Tanan. 7 ka tuig. Di na makaya karong panahon na, eh. Bradel, no? Pila ka tuig kang nagsakripisyo ni Sisglo. Saan na ba? Usa ka tuig. Sacrifice kay gugmaman. Pero karon nga generation lahi na, eh. Lahi na. Lahi na kayo. Muna ka mo mga Kristohanon, young people, dapat dili mo easy to get. Hello, are you listening? Young people? Iampo ginyo sa Ginoo. Lord, mao na ba ni? Mangutana sa kasi magagulingon, Lord, mao na ba ni? Di kay kini, mao na gini. Kini kay taas og ilong, gwapo, taas og height, kini. Nyo pagkakaila ba? Yaminyo dayon mo, nibong lang kang namin naglagubos kwarto. Kanong naglagubo mo na aswang di ay? Mulupad ang katunga ba? Naglagubo dito. So, ang sama na pastor, kulang sa kining pag-ila ba, pagsayod. Mabitan importante kayong knowing each other. Knowing each other. So, siya sa siya. So, siya, kuan ba siya, kugihan ba ni siya? Basig di na maligo. Usa kasi manang di maligo. Hinoon, man hinoy, nakuyapan sa way kaligo, pero hindi kuyapan sa baho. Oh, di ba? Oh. So siya sa basig di na manutbras.
Kay lisod kay na oy nga way dili man toothbrush oy mag agoy na sana. Ay manguyab di mo na baba. Be, iya na ba? Ibasig manguyab di mo na pa ni kamunggay diha nya. Ang kamunggay ato pa ang the other day. Tiya mo. Oh. Knowing each other first. Muna importante. Kaya ako tambag lang niya, kay ako ba yung amahan sa pagtuo? Ako magaling yung concern kay ko ninyo. Pinangga tamo mga young people. Di ko ganahan nga mahitabo ang mga nahitabo sang una ba ito sa mga young people na wag tanggi sa simbahan. Ana. Oh, di same sa mga lalaki mo mga lalaki. Anong ha ito mong tinanawan ako? Oh. Pag-eskwela sa mo, amen? Manghilak mga mo kung may baon, ya manguyab na mo. Eskwela tarong. Kaya unsaon na lang nimo kung imong mga desires kinabuhi nga makabot ka. Karon pa lang na nagligoy-ligoy ka na. Desire ka mag-pilot, yawa kay pilot sa lubi. Oh, tiya mo na? Gusto ka mag-doktor, onyawa mangyod. Nakwak doktor noon. Manghampol-hampol na ba? Gusto ka magsiman, onyawa man, wa mahitabo. Nagdala ka ito, pero kato lang bugsay-bugsay ba? Oh, kanta-kantahan pa ni bugsay. Oh, yan na ba? Akong ipasabot, na akay mga desire sa kinabuhi, kabuutag yun. I-desire yun, unya, ihangyo gisa Ginoo, mag-faithful po ka sa imong desire. Nga, kana bitong, despite sa mga hardships, kami sa una, priting lisura, kikipirti, may pobriha. Probinsya, priting lisura na mo Wa may banbaon, mag-eskwela may way baon. Oh, kasuway mo ana. Eskwela way baon. Kasuway gugugon nga ang akong baon, eskwela ko. Ang akong para snacks, avocado. May mga hinog na avocado, prutas. Pero kwarta, pinting lisura yun. Oh. Pero naning kamot, oy. Kanang madto may eskwelahan, high school na to. Pag-uli, wala na, pinting daghana na mong dalang santol. Kaya naman, mang-harvest may santol. Pero dito among punuan. Kanang magian ba? Oh. Labayo na dagay mga tagak. Pintig niya, wa may bag. Ang papel, so naman din luyo. Way bag. So mag-ana mi. Ya, puti among sinina pagkabot sa balay. Ingon ni manay, santol ba? Instead nga malipay, gibunalan. Nga naman, pirting mansaha, oy. Makamansa, maning santol. Tiyaw na. Lisod kayo. Lisod. Kamo mga young people, mga batanon, bless kayo mo, kay inyong ginikanan, ningkamot kinanami baon. Banding lang yun, tagag 50 sa inahan, magbagulbol pa ka. 100 yun. Oh, dapat bugtian po nimo og kanang faithfulness sa imong pag-eskwela. Oh, pasalamat din ang atong mga young professional. Di man na sayon nga naabot nila na. Ubay na ta mga young prof diri. By God's grace, mga igsoon. Oh, sila mga mahimo ni sang supporter sa simbahan. Mag-pray gipud ko anin lang ang Lord. Tagayin ni sila work, Lord. Kunya, hinaot nga mag-faithful po ni sila sa giving. Ngana ba? Kay supporter naman sila niya. Kamong kitang mga idara na, padung naman tas pagkapawong. Ano ba? So, kini sila mapuli ni sila. Di ba, Del? Padung tas pagkapawong, oy, primitas gasiga pa. Siga, Jud. Di ba? Hangtod sa pagpangalaga sa Ginoo. Dito sa langit, dire mo tiguang magita dire. Oy, sorry. Maidaran magita dire. Di ko ganahan masultig tiguang kay lain kayo. Oh, pero dito sa langit, di gid matiguang never grow old sa langit. Pero di naman sa kalibutan mo na maidaran kita. Ya kining ato mga juniors, magka-kuan ni sila. Time will come, young people na ni sila. Kani sila guro, di naman ni sila guro. Juniors pa ni sila. Kaya mga film mag juniors choir.
Mura na magtiguang lagi mga naong ng mga tawhana. Pagkuhan na mo, pag-upgrade na mo, pamiya mo sa juniors. Kasi ninyo, malawas ba? Tagas kayo. Lipay ta. Kung mag-faithful ni sila, masamot nga, di na ta masuod sa simbahan. Kuan ba niya? Magminyo ni sila, magkadaghan ba? Produce souls ba? Produce souls. If we cannot win souls, produce souls. Pwede gini masuod. Basig mabuto panahon, mag-third service na ta. Masugod ta alas 4 kadlawon. Last trip na sa Aswang. Simba na ta dire. 4 o'clock, wala pa may nahitabo na ay 5 o'clock. Pero 4 o'clock, murag kita gyud ang kuan na. Original tingali ako mahitabo na. Di ba? Tanawa nga itong attendance karon puno. Oh. Yeah, wala man tayo choice kay although nga nag-pray ta, tagaan ta sa Ginoo dako nga lugar, pero mitas wala na. Asa man ito i-plaster ang mga tao. Siyempre, wala tayo choice. Mag-third service sa morning. Alas 4 sa buntag simba na. Katong mga choir nga sayo kaayo, alas 3 na mo, kaya mag-vocalization na mo. Pwede na, Brad. Ano na katuhog na rin, mga choir director. Grabe ka sacrifice, no? Oh. Grabe. Tingali, anang mga panahon na guro, na ay mga young people, mga pastor, ariyan lang mitug sa bado, pastor. Eh, murag sayo na kayo ng alas 4 na. Tiyan mo na. Sacrifice ba? Pero nindot ning magsakripisyo tanga para sa Ginoo. Nga naman, makakuha man na sa attention sa Ginoo. Bawa akong anak ko, grabe eh. Faithful kayo, bisag naglisod. Faithful kayo, bisag way kaon. Faithful kayo, bisag titik daghang problema. Anaagya po yan na ba? Embrace kita sa Ginoo. Oh, kaya nga naman, bisan pa man sa atong mga limitations, wata masipyat, nagtuo ta sa mga tao, sa Ginoo nga limitless ang atong Ginoo. Di malimitahan. Ya kita, kuan naman ta, may kinutuban ta mga kaigsuunan. Because we are limited. Okay? We cannot create something from nothing. Pero ang Ginoo nakahimo ana. When God created human, gigamit ta giniyang abog. Itong abog ba? Gamit ta giniya. Sa pagkadagang pwedeng magamit, pero makapangutan ng anong abog mangyod nga. Lisod kinahipuso ng abog. Kaya kanang abog, manggawas naman sila, dahil hangin, agi sa sakyanan. Pero gikuha sa Ginoo ang abog, o iyang umol, o gipurmang sama sa iyang panagway, mga kaigsuunan. Nakita, di mo ito makahimo, anak. No. We cannot change time. Ano yung atong limitations ba? We cannot change time. Di ta makausap. Pero ang Ginoo, gipahunong niyang adlaw, katong gubat bitaw sa Israel. O, kung tanawin mo diya sa may Joshua chapter 10, katong sige gubat sila si Joshua niya, hapon naman. Mintas wa pa mo sa pang adlaw, gipahunong, nahumihunong ang oras. Agin sa man ninyo makapahunong sa oras. Ako, pastor, nga naman, patay, way baterya akong relo. Aka nahunong gina. Di ba? Di ta kahimo. We cannot change things, mga kaigsunan. Not only that, but also we cannot know the future. Gisulti ko ni ganiha. Pero ang Ginoo, in His foreknowledge, kahibalugin siya sa future, mga kaigsunan. Kahibalugin siya, anak, mga kaigsunan. Sa pagyod, we cannot change everything. Pero ang Ginoo makausab, makahimo. Pero kita dili. God is omniscient, mga kaigsunan. Psalms 147 verse 5, diyan na makita that God is omniscient. We cannot know someone's heart. Nabi tao nga nabad rin na ito ang kaibalo ko sa sulod sa imong kasing-kasing sa imong tapad. Kung saan ka na kay Kwan, gahom mga makita ni mong sulod sa kasing-kasing ba? Kuyo kay na no? Di ba? Na-advertise to sa Facebook nga. Mupalit kag eyeglass. Pag sulob ni mo, wala sapot ang tao. Kakita, kakano sa television?
Ano ato? Isulob nimo, naked na ang tao. Grabiha ko ni aglasa gud. Nangita ko asa dapat paliton ka nito. Grabing kaalam sa tao ba? Ano? Kasa kita. Tiyaw na mga igsoon. We cannot know someone's heart. Di, kita kahibalo. Ako di ko kahibalo sa sulod ni mo. Di ko kabalo sa imong, even sa imong unahuna. Huwag kabalo eh. Only God knows. Kaya mo man tayo kapasidad nga mosayod sa kasing-kasing sa mga tao. Nga naman, limited raman ta. Pero ang Ginoo, masayra niya ang tanan. Sayra niya ang atong kapasidad. Sayra niya ang atong kusog. Nasayod ang Ginoo sa atong mga weakness. Walay nalipod sa Ginoo, mga igsoon. Hayag tanan sa Ginoo. Bisan pa man atong mga gitago-taguan nga unsa riyang sa kasing-kasing, hayag na tubangan sa Ginoo. Nga naman, He is all-knowing. Kabalo ang Ginoo sa tanan, mga kaigsunan. Pero kita wala oy. Limited ra ta kaayo. That's why we need to embrace the Lord faithfully. Embrace na to ang iyang mga saad. Kabisan pa man sa atong mga kakulangan, na ay Ginoo nga perfect, na ay Ginoo mga kaigsunan nga nag-complete na to. Kita incomplete man ta. Pero ang atong Ginoo, gihimunan niya ta ba? Muna nga magpasalamat ta sa Ginoo. We should give thanks to God. We need to give thanks to God because He's faithful. Because of His faithfulness, mga kaigsunan. And we need to embrace His faithfulness. Saan nga paagi, Pastor? Una, because of His greatness. Because of His goodness. And because of man's limitations. So, ta? Nanglan kita Ginoo. Every moment of the day, gakinahanglan kita Ginoo. Ginoo nga maugayoy mubakiro nato bitaw. Ginoo nga maugayoy mahimong boss sa atong kinabuhi. Kilisod kay kitay boss oy. Ikaw ra pay boss imong kaugalingon. Lisod ka ina. Tingali ikaw sa trabahoan, naa kay ranggo sa imong gitrabahoan, ginarespeto ka sa mga tao, sa mga under nimo, walay problema diya, pero maabot na gani ngadto sa Ginoo, di kita magsilbi mga kaigsunan oy. Usara gyud ang atong boss Ginoo gyud. So, nganong boss man siya nato tungkol sa iyang pulong. Ay mga pulong sa Ginoo diri nga gihimo kini aron sa pagtudlo kanato. Di ba? Sa dihang nagtuman ta sa iyang pulong, atong gituman kay ngano, busing nato ang Ginoo. Amo nato siya. Amen? Sa kaadlaw paninglan ta sa tong amo. Accountable tang tanan sa Ginoo. Iya gatubang nga to sa Ginoo mga kaigsunan ingon ra ba sa Biblia nga pag muhatag tag husay ngadto sa Ginoo sumala sa atong ginabuhat dire. Di kita maka-deny ana. Kaya Ginoo labaw pa sa CCTV. Bawan tanan sa Ginoo pagka ini masulti kabalo ng Ginoo. Pero salamat na ay pulong sa Ginoo nga atong gi-keep gyud sa atong kasing-kasing nga mao gayoy nagtabang nato para mahimo tang tulid. Mahimo tang tarong bitaw. Tarong. Mahimo tang matarong atubangan sa Ginoo. Mo nang rason mga kaigsunan nga sa atong kinabuhi ibutang kinato sa atong kasing-kasing himuon natong ikinaiya nato ang pagkamapasalamaton. Kanabitang maingon ka nga Lord, salamat kaayo. 2024 is almost gone. Pinandalang kaadlaw nga mataliwan. Goodbye 2024. Salamat gi-preserve ta niya 2024. Kunya another year nga atong atubangon 2025. Unhan na to ang Ginoo.
Wa pa ta makasugod sa 2025, nagpasalamat na kang daan sa Ginoo pagkanindutan ang kinaiya. Amen? Oh, Lord, salamat. Hapit na mo abot ang 2025. Lord, salamat daan ha. Di ba? Oh. Kaya num ko sa Bible School sa una, na-idekon sa katipunan nga manghihatagon kayo. Kada Sabado sa prayer meeting, mag-ilog ato ang mo partner. Nay usa ka estudyante dito nga nagpartner sila dito sa kneeling board gyud. Unya ang iyahang sapatos nga kani bitaw diri lapalapas ang sapatos ni ukab na. Ni ukab na. So wa siya mangayo nga direct sa iyang partner. Gipaagi niya pagampo. Ingon niya, Lord, kay balugi ka sa akong panginahanglan. Ang akong sapatos, Lord, ningangan na gyud ni. Naminaw to yung kauban, partner niya, ningangan na gyud ni. Muagi og tubig, musuod ang tubig. Nasayod ko, Lord, nga ikaw akong provider. Di man ka mo gamit, Lord, og mga hayop. Ano ba? Ang imong gamiton, ang tao man gyud. Lord, gamita in taon ang tao, Lord. Labi na ning akong paris karon. Naunta imong hikapon nga makita niya ang akong panginahanglan. Basta kay ang katong kauban niya nga nagpray, ning abli ang mata gitan-aw tinuod ba gyud? Ninganga gitulo ng sapatos. Oh, pag-email niya, brad, ato ta kuyog ta. Kipalitan oy. Itandog man. Kamong mga way mga sapatos diyan nangangana. Prayer, partnera na ninyo. Grabe oy. Tandog ba? Ikalipay man po sa naghatag. Kabalo ka mo ang paghatag. Blessing na. Kung nalipay ang gihatagan, pero mas malipayon ang naghatag. Munang prinsipyo sa Biblia. Oh. There is joy in giving. Muna, kung atong ihatag ang atong kinabuhi sa Ginoo, naikalipay diha oy. Ambot lang naabay nagmahay na to diri nga nahimo kang Kristohanon. Kung nagmahay ka nga nahimo kang Kristohanon, iuli na si Jesus Christ kung nasi mo kasing-kasing. Nangalagad si Ginoo, nagtrabaho siya unya. Di man siya kabarog kay young Christian pa siya. Persecuted siya. Persecuted sa family, persecuted sa work. Na di man niya ma-overcome kay young Christian pa siya. At balik siya sa pastor. Kaya pastor, gisakit kikog maayo sa trabahoan. Sa akong pamilya. Pwede ba pastor nga katubitong akong gidawat atong miagi bitaw? Akong gidawat nga si Jesus Christ. Ako lang itong iuli. Tiawa na mga kaigsunan. Are you happy being a Christian? Amen? Anak gyud. Dili matumbasan ang kalipay sa Kristohanon. That's why we need to give thanks to the Lord. Embrace Him faithfully. Embrace God's faithfulness. Sa panahon sa atong mga kalisdanan, remember God. Embrace Him. Remember His words, His promise. Na mga encouragement diha. In times of your abundance, give thanks to the Lord. Don't enjoy the provision. Remember the provider. Always remember Him. Mao ginakababuton sa Ginoo. Nana, nindot kayong kinaiya nga mapasalamaton. Bisan naman kita limited, but we have a great God. We have a perfect God. Wa ta masipyat sa atong gisaligan mga kaigsuonan. Magampo ta palihog. Every head bow and every eyes closed. Lord, we thank you for the blessings that we have today. We thank you for your word, O God. We pray that you will help us, Lord, nga kanunay kami nga ma-acknowledge na mo ang imong faithfulness kinabuhi. Salamat, Lord, sa kaluwasan. Salamat, Lord, sa pag-sustain mo kanamo nga nakaabot kami niining mga panahona because of your faithfulness, because of your goodness, because of your greatness. Lord, we acknowledge ourselves nga wala jud mi. Wala mi angay mapasigarbo.
Wala gid mi atubangan nimo, pero salamat imo ming gikumplito, imo ming gi-design nga diin Lord magpangalagad diha kanimo. Help us Lord nga sa among pag-serve diha kanimo. Ang among kinabuhi mahimong inline gayud sa imong kapabuton. Lord God, we give you thanks. We give you honor, we give you praise. We give you thanksgiving. Salamat sa mga katawhan ni mo diri nga church sa ilang faithfulness. Give us more years to come, O God. More years to celebrate Thanksgiving Sunday. Lord God, among gipasalamatan ang 2024. Salamat sa klase-klase nga mga situation nga among nasinatian. And most of all, thank you for your faithfulness, your goodness. Lord, we commit to you ang coming bagong tuig 2025, Lord God. We ask your blessing. We pray, dear God, that you will help us, Lord, nga diin, Lord, mahimo kaming more effective pagyud sa 2025, more useful sa buluhaton sa 2025, O God. Ikaw na sayod sa ugma namo. Kanila among giampo lamang, among gipangayo ang imuhang kanunay nga paghatag direction sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa matag usa. Salamat sa imong mga pulong this morning. Amo kang gidayeg o gibayaw ang imong ngalan, gipasalamatan sa tanang mga panghitabo, tanang butang. We give you thanks, O God. Amo gitugyan kanimong tanan in Jesus' name. While lang nagapabilin ta sa pagpiyong sa atong mga mata, the piano will play softly. Kristohanon, yes, we are responsible to give thanks to the Lord. Daghang kay mga butang ato pasalamatan sa Ginoo. Ang imong pamilya nga naapa, ang imong trabaho nga naapa, ang imong source of living nga diha ka gi-sustain sa Ginoo, ang mga opportunities, ang pribilehiyo sa pagpangalagad, ang gugma nimo sa buluhaton, ang gugma nimo sa imong trabaho, ang gugma nimo sa imong panimalay. Igsoon, we give God all the glory for that. Be thankful to Him and bless His name. If God is talking to you this morning, makaingon ka, Pastor, daghang kay mga butang nga pasalamatan ako ang Ginoo. I thank the Lord for all the blessing that He has entrusted us. Pastor, daghan jud na adyo dili ma say tanan. Ug akong gihimaya ang Ginoo sa tanan. Will you come at the altar this morning, Igsoon? Stand to your feet and come to the front. Lord, salamat kaayo sa akong pamilya. Salamat sa kinabuhi. Lord, salamat sa kusog. Lord, salamat sa oras. Lord, salamat sa mga trials pud. Salamat din, Lord, imo kong gisustain, imo kong gilig-on, imo kong gitasig. Lord, salamat bisag naman sa mga unanswered prayers, sa mga tubag, sa mga pag-ampo. Igsoon, just give thanks to the Lord. Just embrace God. Embrace Him because naata sa right side, naata sa winning side, mga kaigsunan. Just commit everything to the Lord. Lord, may mga butang nga wala pa na ako na-achieve sa 2024. Just keep on. Keep on praying. Keep on desiring. Keep on asking God. At sa 2025, the more ka pa nga nag-improve sa imuhang kinabuhing Kristohanon, the more pa ta nga mag-faithful sa Ginoo. Igsoon, mauna ang kabubuton sa Ginoo sa ito kinabuhi. Ayaw kalimti nga ang Ginoo, He is great, He is good. Embrace Him. Don't forget Him. Just have faith in God. Keep on trusting. Mabuhi ang atong paglaom sa Ginoo. Salig lang ta. Salig lang ta. Sa mga pagsulay nga gaabot na to, ginalig-on ta sa Ginoo, ana. Salig lang, embrace God. Sa mga hardship sa kinabuhi, sa mga kinawad-on, sa mga bugat nga mga problema, gina-invite ta sa Ginoo to keep on trusting, to keep on embracing Him, because He is God, the faithful God, whom we serve, mga igsoon. Salamat kay Ginoo nining kabuntagon nga magihatag kanamo. Thank you, Lord, for your blessing. Thank you, Lord, for what you have done in our lives. Salamat, Lord, sa kinabuhi. Salamat, Lord, sa kusog. Salamat sa mga opportunity.
Salamat, Lord, even in our trials in life, diha kami maligon, diha kami ma-develop. Lord, bless us. Ang among mga desire, Lord, among i-commit kanimo. Ligon na kami. Himuha kami, Lord, nga mangin equip gayud sa imong mga pulong. Mangin useful pag yun. The more pa kami nga mangin useful. Lord, we give you thanks, we give you honor, we give you glory, we give you thanksgiving today in Jesus' name. Amen and amen.